nakita ko po rito sa tulong at habag ng Panginoon, pina-realize niya po sa amin, pinaunawa niya sa amin na kapagka tayo nag-asawa na, 'no, ang mas dapat natin na maging priority yung ating asawa, yung ating mga anak. Hindi naman natin na winawalang halaga o isinasa-isang tabi yung ating mga magulang, yung ating mga kapatid, 'no, o kung sino pang mga kamag-anak. Pero yun nga, dapat mas ang focus natin itong sarili nating kapamilya na. At isang bagay pa na natutunan din namin mula dito sa Young Couples Fellowship na 'to, katulad ng mga itinuro nila Sister Ivy, Brother Gigs, na yung ating pananalapi, yung ating sinusweldo, yung ating kinikita, kung paano natin gagastusin sa wastong kapamaraanan, kung paano tayo makakapag-save nang sa gayon yung ating kinikita magsilbing pagpapala, hindi naman para sa ating kundi para sa ating buong pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Isa pa po doon meron po kami ng mga kaibigan, yung kasama yung mga kagrupo po namin, lagi po namin kasama sa bonding. Kung meron pong mga problema o meron po kami mga nakakausap o nahihingahan ng kung ano man yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay namin. At yun nga po, ang isang maganda, dumami yung aming kaibigan kasi sa grupo po namin, mas madalas po yung aming face-to-face kumpara po sa mga online, no? At sa tulong at habag ng Panginoon, naniniwala ako na yung mga na-experience namin, yung mga naranasan naming pagpapala mula rito sa YCF, nararanasan din nating lahat. Nararanasan din ng bawat isa. So, yun lamang po. To God be the glory. God bless us all. Para sa akin po kasi una sa lahat nagkaroon kami ng banding mag-asawa at napag-uusapan na nagkaroon kami ng pagkakasundo at napag-uusapan po namin yung mga problema. Tsaka po, syempre, isa pa po yung dumami po yung mga kaibigan namin, mga nakakilala, mga ka-YCF. Nagkaroon kami ng panabagong kaibigan na inaangkin ko mga tagang kaibigan, kasing kaibigan. Ikaw, paano nakatulong sa'yo? Sa akin natuto akong dyan ko natutunang makisalamuha. Tsaka yung parang para sa akin pag nawala yung YCF, parang malaking kakulangan kasi nadagdagan yung aking kaalaman at saka pakikitungo sa bawat kapwa. Yun lang po. Yun nga po kaya nagpapasalamat din po kami sa YCF Kasi nagkaroon ng YCF. Nagkaroon ng YCF at yun nga, nagkaroon ng maraming kabandi. Maraming salamat. Thank you po. God bless. God bless us all. So sa akin napakalaki po ng naitulong ng YC kasi marami kaming natutunan, yung mga ginagawa natin katulad ng BCI at saka yung Bible study natin, maraming mga sharing. So masasabi ko lang nag-matured kami as Christian dito sa YC. Naging paladasalin kami, nagpapasalamat kami dito sa natin, sa samahan natin na to kasi yung mga hindi namin nagagawa dati, nagagawa namin ngayon, mas lalo rin po kami nagiging maunawain tsaka mapagpasensya sa bawat isa kasi syempre di ba bilang mag-asawa di naman po nawawala yung mga hindi pagkakaunawaan pero dahil sa YC natutunan namin kung paano i-overcome yung mga ganong mga sitwasyon sa buhay. So wala nang mga hunger strike, wala nang mga hindi pag-uusap. So ngayon pinag-uusapan na po namin lahat ng bagay and thank you Lord sa mga gawain na katulad nito na ibinibigay ng ating church, yung Christ above all. Tama po. Tama po natin sinabi ni Sister Dang, no? Dahil sa YCF, no, napagtibay namin yung talagang aming relasyon para kay God. So, mas tumibay yung aming pananampalataya sa ating Panginoon dahil sa mga sa YCF kasi nagsisharing tayo ng mga Word of God, ating mga experience, mga kanya-kanyang experience, mas tumitibay yung samahan.
So sa YCF din, doon namin nakilala yung mga kapatiran natin na nakukuhaan din natin ng mga kalakasan, no, para magamit natin sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tsaka talagang yung YCF the best na talaga pagkat sharing kasi na ipapahayag mo yung sarili mo, na isi-share mo nang wala kang takot kasi alam mo na yung kausap mo, yung mga kasama mo ay ang tawag nun, mga kawani ni God. Kasama Or sa mga pananampalataya. kasama sa pananampalataya. Kaya sa YCF, happy anniversary. And then sana magtuloy-tuloy pa itong ating fellowship. Mas dumami yung mga members, and dito masasabi mo talaga sa asawa mo na I love you with the love of the Lord. Thank you. Yung circle namin, and madami kami nakilalang couples, and we learn from their experiences na ina-apply din namin sa buhay namin as mag-asawa since bago pa lang kami, and we are starting a family since wala pa din kaming baby. Yung mga experiences na sa paano pagpapalaki yung baby, and etc. Also, yung mga experiences nila ay natoserve na lesson sa amin. Lesson na padala ni Lord upang mas matutunan namin kung paano gawin mga bagay-bagay, paano solusyonan yung mga problema. Kasi sa relationship as a couple, hindi lang naman basta saya yan eh. May mga struggles yan na kailangan solusyonan. So, from the lessons na natutunan namin galing sa mga other couples, nakakatulong yun upang mag-grow kami as a couple. And also, mas nakilala din namin yung isa't isa, lalo na yung mga love languages namin. Ay, ganito pala siya. Ganito pala ako. So, yun. Nagpapasalamat po kay Lord kasi napasama kami sa YCA. At binago niya po yung buhay namin. Mag-asawa. At sa asawa ko po, binago niya po yung mga bisyo. Tapos, yung pagsusugal niya po, pag-iinom, nawala po yung lahat. At sa tuwing araw po ng linggo, excited po kami na manambahan. At nagpapasalamat po kay Lord kasi sa araw-araw po namin gastusin, hindi niya po kami pinabayaan. Yun po, sobrang dami namin natutunan sa pagdalo sa YCF, lalo na sa financial. Natuto kung paano i-handle ng tama ang pera at hindi gastusin kung saan-saan lang. Ganon din sa pagsama naming buong pamilya at kung paano din magkakapaliwanagan pag nagtatalo kami ni Mrs. Natatandaan ko nga meron isang beses na sa YCF na topic, pag nag-aaway kayong mag-asawa, wag kayong matutulog na magkagalit. Ayun, kada araw na nag-aaway kami, nagsorry agad ako. Minsan, iyakap ko agad siya. Matutulog pa lang, nakayakap agad ako. Ayun, thank you po. At salamat po pala sa lahat. Sa lahat ng mga leaders na lagi nakasubaybay sa YCF. Napakalaking tulong po sa lahat ng mga mag-aasawa para gumawa ng pagsasama sa loob at labas ng bahay. Maraming salamat po. Sa akin naman po, totoo po yung sinabi ni husband na marami po talagang na itulong sa amin yung Young Couples Fellowship. Yun nga po, isa na doon yung sa financial na kailangan maging good steward tayo nung pinagkakalob sa atin ni Lord ng mga blessings. Tapos yung pagsasama, nung before, laging konting away, kibot, konting agad, sama agad yung timpla. Ngayon, mas maintindihan mo na hindi pala ganun yung dapat na samahan. Hindi ganun yung gusto ni Lord, hindi ganun dinesign ni Lord yung pag-aasawahan. So, ayun po, unang nagpapasalamat syempre kami kay Lord kasi nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng YCF sa care group leaders po na lagi nandyan, nakaalalay. Tsaka isa rin po sa
magandang nadulot ng YCF is yung nagkaroon po tayo ng mga kaibigan na alam nating nandyan para sa atin, alam natin na nandyan para tulungan tayo kung magkakaroon man po tayo ng problema, nandyan sila para ipanalangin tayo. So, ayun po, salamat sa Lord, meron tayong YCF at salamat po sa inyong lahat na naging party po kayo ng buhay namin. Ay pong pagbabago nangyari. Since po nandun po kami, di pa po kami naikakasal, live-in po kami. Magulo po, medyo walang sentro, bagamat nasa Lord na po tayo, magulo po yung pagkasaan po namin. Pero but yung nangyari po na nagkaroon po ng YCF na first month pa po yun, naimbitahan po kami dumalo po. Marami po pangyayari po sa amin, nag-improve yung pananampalataya, nag-improve po yung faith, mas lalo pong like na-vote na hindi po single, kasama na po kami, nag-enjoy po yung worshiping, hanggang sa naikasal po, mas lalo po na naging sender po namin po talaga ang pananampalataya ang Lord po talaga. Encourage ko lang po sa mga kagaya po namin couples, let's join po to us na laanan po ng oras at panahon ang ating pong fellowship kasi isang beses lang po sa isang buwan po yan. Sa lahat, we are very grateful and thankful dahil isa po kami sa married couple na na-invite way back 2022 na umattend dito. Habang nasa journey po kami ng YCF, marami po kaming realization at learnings na natututunan. At alam ko po na yung mga naririnig namin every month na topic is na-i-apply po namin siya ngayon bilang mag-asawa, sa amin pong mag-asawa. Na sobrang laking tulong po niya dahil sobrang laking difference ng before na mag-asawa kami sa ngayong couple kami. Sa ngayong couples kami. At alam ko po na habang nandito po kami sa journey ng Young Couples Fellowship is marami pa po kaming matututunan at marami pa po kaming may grow bilang magka-partner. Ang isa po sa topic na hindi ko makakalimutan is yung about the love language na pwede natin i-offer sa kapartner natin or kahit sa ibang tao. Na dun ko na-realize na dapat pala magkaroon tayo ng open communication sa kapartner natin or sa kahit sino kasama natin or kapamilya natin. Na before kasi, isa yung sa nagiging dahilan ng aming pag-aaway, pagtatalo, or pagkakaroon ng tampuhan. Kasi before, may gusto akong love language na hindi na i-offer sa akin ng asawa ko. Na dun ko na-realize na, okay, ito pala yung love language ng asawa ko, act of service, na before hindi ko siya ma-appreciate kasi nga bilang hindi ko nga siya gusto, hindi siya yung gustong love language na marireceive ko, hindi ko siya na-appreciate. And then I realized nung narinig ko yung topic na yun, okay, ang kailangan lang pala is ma-appreciate mo, i-embrace mo kung sino yung kapartner mo, kung sino yung pangasawa mo, na ngayon na magka-partner kami, na communicate namin sa isa't isa, na napakalaga ng communication. Kasi nasasabi ko sa kanya na love, ito yung gusto ko, ito yung ayaw ko. Sobrang laki ng tulong sa amin ng Young Couples Fellowship. Na alam ko na habang nandito kami sa journey namin, as couple, as partner in Christ, alam ko po na marami pa kaming i-grow